Magandang hapon sa inyo lahat sa aking mga kaibigan. Ito po ang aking siguro pwede nang i-share ngayon ang aking story. Ito ay hindi drama, hindi action. Ito po ay story sa aking karanasan sa aking bansang mga Arabo. Ito lang masasabi ko sa mga OFW, sa mga first timer gustong pumunta ng Middle East, magtrabaho para sa uh, kasambahay ng mga bansang Arabo. Isipin nyo muna ang mag-abroad ng 100 times kung kayo ay sigurado kayo, kung kayo ay seryoso kayo sa pagtatrabaho sa bansang Arabo. Dahil hindi biro ang trabaho sa malayong lugar sa Middle East. Kahit ang sa kontrata nyo po tagapag-alaga ng bata o tagaluto o tagalinis, kung ang nakalagay sa kontrata iyo ay tagalinis, mayroon kasi mga amo na hindi sinusunod ang nasa kontrata. Kung ano pong nasa kontrata, hindi po nila yan sinusunod. Pagdating sa Middle East, hindi lang pag-alaga ang inyong trabaho. Gagawa ka pa rin ng ibang mga trabaho. Linis ang bahay, may maglaba, at saka karamihan po sa Middle East ay hindi lang iisang bahay ang lilinisin mo, kundi 2 o 3 or 4 na bahay. Sa bansang mga Arabo ay masasabi mong sinusulit nila ang bayad sa iyo, pero kahit maliit ang sinasahod mo, dahil doon sa bansang Arabo ay hanggang may oras magtrabaho ka. Mayroong mga among ganyan, hindi pwedeng paupo ka, hulay ka. Pag makita ka ng inyong amo nakaupo o natutulog ka, nagpapahinga ka, ang among babae umiikot sa loob ng bahay, naghahanap kung anong tatrabahuin. Kahit wala ka ng tatrabahuin, kahit lahat na ay malinis na, ay nag-iikot sila ito sa loob ng pamamahay nila para maghanap ng tatrabahuin na katulong. Hindi naman lahat po na mga Arabo, mga Arabiana ay salbahe. Mayroon din pong mababait, mayroon din pong salbahe. Katulad sa mga Pilipino, sa Pilipinas, may salbahe, may bait, diba? Hindi po pare-parehas ang mga tao sa bansang Arabo. Mayroon po silang mabait na puso, mayroon po silang salbahe na puso. Pero karamihan po salbahe po. Kung hindi babae salbahe, ang lalaki ang salbahe. Sabi na, walang perfect na amo. Hindi. Kung ang lalaki ay mabait, ang babae ang salbahe. Kung ang babae ay mabait, ang lalaki ang salbahe. O kaya ang mga anak nito ay salbahe. Kaya hindi po perfect ang isang amo ng Middle East. Pambihira ka makatagpo na super bait na or mabait silang buong pamilya. Pambihira ka makakita sa bansang Arabo. Ito po ay kasaysayan ng aking buhay sa Middle East. Unang dating ko po, ang nagpabisa po sa akin dito sa Pilipinas ay isang ex-militar. Ano na siya, matanda na siya, retired na siya. Siya po ang kumuha sa akin sa agency ng Hawali. Nang kinuha niya po ako sa agency Hawali, unang kita ko pa lang po sa kanya ay ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Hindi ko alam ba't ako kinakabahan sa kanya.
Nang kinuha niya po ako sa agency, siya po ang nagbitbit ng malita ko. Ang sabi ko, bitbit ng amo ko ang aking maleta. Habang nakasunod ako sa kanyang likod, pero ang kaba ng dibdib ko hindi naalis na sinama niya ako sa kanilang bahay. Pagdating sa kanilang bahay, ang laki ng bahay. Hanggang 4th floor ang bahay. Pero akala ko nag-iisa na ako doon, hindi pala. 3 po kaming Pilipina. 2 po kaming dumating na bagong katulog na binisahan niya galing Pilipinas. Ang isa po ay matagal na sa kanila. Ngayon po ay ang aking trabaho doon ay tagapagluto ng pagkain Arabo. Hindi pa ako marunong magluto ng pagkain Arabo dahil first time ko pa lang po. Ang ginawa po nila sa akin, itinuruan po nila ako. Tuwing hapon po ay sinasama ako sa mga bahay ng mga kapatid nila. May pinapadala ko ng ballpen, notebook, na isusulat ko ang aking iluluto. Manunood ako sa mga sinasama nila ako sa bahay ng kanyang mga kapatid. At ang isang katulong ko na ibang lahi ay magluluto ng pagkain nila at panunuorin ko sila at isusulat ko lahat ang kanilang niluluto kung ano yung niluluto nila. At pagdating sa bahay ay akin ito ginagawa. Niluluto ko po sa pagkain nila. Ginagawa ko po ang pagkain nila. Natuto pa ako sa pagluluto ng mga pagkain Arabo. First time pa lang ako. 1 week pa lang ako, 2 weeks, natuto pa ako sa pagluluto ng pagkain ng Arabo. Sa pagluluto ng tinapay, mga samon, natuto pa ako doon sa 3 weeks. Ang aking trabaho ay tagapagluto at tagapaglinis ng ground floor. Lahat ng baba ng bahay, ako po ang naglilinis. Tapos, ang isa kong kasama, ang dalawa kong kasama ay sa taas, sa 2nd floor, 3rd floor, sa 4th floor. Doon sila po naglilinis sila ng mga kwarto, mga CR, kasi maraming kwarto, maraming CR, at naglalaba, at buong bahay ay binilinis nila doon. Basta ako ay ground floor at tagapagluto at nagliligpit ng mga pinagkainan nila ang aking trabaho. At ang aking among babae ay masyadong maselan. Lahat ng gilid, upuan, ginaganyan niya. Pag mayroong punting alikabok, papaulit niyang punas. Pagpunas niya ulit, hindi daw malinis. Masyado po siyang maselan. At sa pagkain po, masyado po mahigpit dahil ang pagkain nila, ang mga tira nilang pagkain ay hindi nila pinapakain sa akin. Nalalagay pa niya sa refrigerator pag may 3 days pa, 3 days na sa loob ng refrigerator, at saka ito ilalabas at saka ito papakain sa katulong. Hindi po sila nagpapaluto ng ulam namin kung ano. Kaya ang laging kinakain namin ay kamatis, sibuyas na namin yung ulam na natin. Masyado po sila maisita. Naka 2 weeks at 3 weeks po ako doon. Hindi po kami sinuhuran ng 2 buwan at 3 linggo. Sa 2 buwan na po yan at 3 linggo ay kaming 2 Pilipina ay nag-away dahil ay yung isang Pilipina ay masyado siyang na-stress, hindi niya alam ang nagawa, masyado mainit ang ulo, hindi niya makontrol ang kanyang init ng ulo dahil wala kaming sahod, dahil aburido rin siya dahil ang kanyang mga anak ay papasok, enrollment na sa Pilipinas ay wala pa kaming sahod. Kaya ang ginawa niya, inaway niya ako, nagsisigaw siya sa court. Nagsisigaw siya sa 4th floor. Ngayon po ay narinig po siya ng aming among lalaki. Tinawag po kami at pinalo po kami ng latigo. Latigo, napakahabang latigo. Ganyan siya. Ako siguro nakatatlong
nagpalo siya sa akin, nakatayo kasi ako, nakaganyan ang kamay ko, dito ako tinamaan. Kasi bawat palo yun sa akin, nakatatlong palo ako, pumapatak lang ang luha ko, hindi pa ako nagsasalita. Pero ang isa kong kasama ay bawat palo ng aking amo ay sumasagot siya, nagsasalita siya, kaya nakarami siyang palo sa braso, sa kamay, sa leg, sa binte, marami siyang pasa. Pagkatapos yun po yun, nano po kami, nagbalak na tumakas, sabay rin kami tumakas kasama ko, naglakad po kami sa highway, na nakapaalang ako, wala akong tsinelas, so sa tsinelas ko nasira, bit-bit ko ang plastic ng Jamia na may laman na isang panty, isang damit, ang bit-bit ko. Nagpahatid po kami sa Philippine Embassy. Ang sinakay po kami ng Indiano, nag-iyak po kami dahil wala po kami pamasahe na ibibigay sa driver. Buti lang yung driver ay mabait. Sabi niya sa amin, wag daw kami magsumbong na siya po ang tumulong sa amin. Kaya sabi ko, okay. Kaya hinatid po kami sa Philippine Embassy. Nandun na po kami sa Philippine Embassy. Dalawang buwan po ako doon sa loob ng Philippine Embassy. At binalik po ako sa agency dahil under agency pa po ako. Sa yun, kinuha po kami ng agency. At ngayon naman, ang nakakuha sa aking amo ay Egyptian ang babae at Iran ang lalaki. Ngayon po, akala ko po doon ako magtatagal dahil super bait ang babae. Hindi ko akalain na sa lalaki naman ako magkaproblema, sa matandang lalaki. Matanda na kasi ang amo kong lalaki. Ang babae bata pa, kasi edad ko lang. At ang mga anak niya super bait, hindi naguutos, kusa nilang kukuha ng mga damit nila. Pag maligo, kusa nilang kukuha ng mga damit nila, tuwalya, sapatos, papasok. Hindi mo na lang malaman, papasok na sila. Pag-isip mo sa mga pumasok na sila. Hindi sila nagutos. Super bait talaga. Disiplinado ang mga kanyang mga anak. Kaso po, ang problema ay ang matandang lalaki. Ang matandang lalaki na yun, super grabe. Dahil doon ako minol siya. Nagbakasyon ang aking amo at ang amo kong babae at ang kanyang mga anak sa Egypt, ay iniwan kami ng amo kong babae. Kami ng dalawa ng amo, asawa niya, ng lalaki, matandang lalaki. Dalawa lang po kami sa bahay. Iniwan po ako, kaming dalawa. Ngayon po, doon po ako minulit siya ng amo kong lalaki ilang beses. Una po, yung ginawa po sa akin, kusan niyo po akong kumuha ng upuan sa baba. Dalhin ko daw sa second floor, pasok ko daw sa banyo ang upuan. Sa isip ko naman po, akala ko aayusin niya ang ilaw. Akala ko kundi ang ilaw, kaya napagawa siya ng upuan na akyatin niya. Yun po nasa isip ko. Ayun pala ang upuan na yun ay ipasok ko sa loob ng banyo. Pasok ko po sa loob ng banyo. Bigla na lang siyang pumasok sa loob ng banyo. Nilak niya ang banyo. Ngayon nakaubad na siya. Tapos po, nalay niya po ako. Hindi ko alam po ang gagawin ko kasi ako lang mag-isa. Kahit magsisigaw siguro ako doon, walang tutulong sa akin. Dahil ang tataas ng mga pader. At dalawa lang kami. Sabi ko, pag ako manglaban, ay papatayin niya ako. Sabi ko gano'n. Ngayon po, hindi po ako nakalaban, nayaan ko na lang po siya dahil ang nasa isip ko po ang aking pamilya. Sabi ko, pag manglaban ako, papatayin niya ako, kaya untong niyang ulo ko sa simento, mamamatay ako, kawawa ang aking pamilya. Sabi ko gano'n, pag ako mamatay, kawawa ang aking mga anak. Sabi ko lang gano'n sa isip ko. Nilayaan ko na lang po siya. Sabi ko, basta buhay ako, gusto ko pa magtrabaho para sa aking pamilya dahil sa hirap ng buhay namin. Dahil iniisip ko ang hirap ng buhay namin, wala pong trabaho ang asawa ko,
ang aming bahay nakasangla. Wala po kami kagamit-gamit sa loob ng bahay. May mga utang po kami. Kaya yun ang nasa isip ko. Kaya hinayaan ko na lang po. Ilang beses po siyang ginawa niya po ako. Ilang beses na pong ginawa sa akin. Ulit-ulit. Hanggang sa dumating ang aking among babae at ang kanyang mga anak. Silang mag-ina. Kahit nagtatago po ako, sa loob ng mga upuan, ay sa likod ng mga upuan, pag hinahanap ako ng matandang lalaki, ay pag gusto niya umiyot, gusto niyang gumamit sa akin, ay hinahanap talaga niya ako kahit andyan ang asawa niya. Ang ginagawa ko po pag ako ay hinahanap, ay nagtatago ako sa loob ng sa likod ng mga upuan, sa likod ng mga kortina, kasi mga kortina nila ay makakapal. Pag magtago pa ako, hindi nila makita. Nagtatago pa ako, kaya nagtatago pa ako sa banyo, nagtatago pa ako sa swimming pool, nagtatago pa ako sa loob ng banyo ko. Kunwari naliligo ako, kahit pilit po niya binubuksan ang pintuan ng banyo ko. Ang kwarto namin, pilit niyang binubuksan. Kahit sabi ko, pag manglaban ako, wala akong magagawa, sabi ko. Tapos ilang beses niya akong minisya. Tapos nung tatlong buwan na po ako sa kanila, ang loob ng bahay ng aking amo ay may camera. Lahat ng sulok may camera, makikita may camera sa labas ng gate, loob ng bahay, sa swimming pool may camera. Kaya lahat ng ginagawa niya sa akin ay nakikita ng amo kong babae, dahil ang kanyang camera ay CCTV ay nakakunik sa kanyang cellphone. Alam ko po nakakunik sa kanyang cellphone kasi doon niya pinapanood ang mga niya sa cellphone. Super bait po ang amo kong babae. Tapos nag-isip po ako, tatakas na lang. Tumakas po kami, dalawa po kami tumakas. Isa ko ay kasama ay Pilipina, na katulong ng anak ng amo ko rin, na gusto niyang tumakas dahil sinasaktan din siya ng kanyang among babae. Binubugbog siya, kaya siya ang nag-desisyon na tatakas. Sabi niya sa akin, sama ka na lang sa akin kung tatakas tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, sige takas tayo. Sabi ko, ganun. Kaya yun, tumakas kami na madaling araw. Madaling araw po kami tumakas. Ngayon, naglalakad po kami sa highway na madaling araw. Walas 5 na madaling araw. Nahuli po kami ng 2 pulis Arabo. Nahuli po kami ng 2 pulis Arabo. Binugbog po kami. Pinagsusuntok sa braso. Pinagsasampal. Buti lang hindi kami pinatay. Makaawa po ako na ibalik na lang po kami sa aming amo. Sabi ko, sir, balik mo na lang kami sa aming amo. Sabi mo gano'n. Sabi niya, saan yung bahay ng amo niya? Bigay niya sa amin ganyan. Tapang siya magsalita. Kaya yun po, binigyan namin ang address ng bahay namin. Hinatid niya po kami sa bahay ng amo namin. Tapos yun, nag-doorbell ang pulis. Ang amo kong lalaki ang lumabas. Nagulat siya nang nasa labas kami, nakasama ng mga pulis. Ngayon po pinapasok kami sa loob ng bahay. Ngayon, kinausap ako ng amo kong babae. Bakit daw ganyan-ganyan? Niyakap ko ang aking among babae. Nag-iiyak ako. Sabi ko, ma'am, sorry. Gusto ko umalis. Sabi ko gano'n. Ibalik niyo ako sa agency ko. Dahil hindi ko kaya, hindi ko gusto ang ginagawa ng inyong asawa. Sabi ko, alam niyo na nakikita niyo kung anong ginagawa ng asawa niyo. Dahil ang amo kong babae takot siya sa kanyang asawa. Wala lang kibo lang sa kanya. Alam ko kasi minsan nakikita ko pumapata ang luha ng aking among babae. Tapos yun, nagpahatid pa ako sa agency. Ngayon, habang nagdadrive ang aking among babae, umiiyak siya. Humihingi siya sa akin ng sorry, na sabi niya sa akin, Rose, I'm sorry. My husband no good. Sabi niya sa akin, I like you but my husband no good. Sabi ko,
Yes, madam, sabi kong ganon. Nag-iiyak po ako. Sabi ko, basta ihatid nyo na lang ako sa agency. Sabi ko, okay Rose, but you have problem? Call me, I help you, sabi sa akin ng amo kong babae. Pero habang nagdadrive siya, umiiyak ang aking among babae. Iyak siya ng iyak sa akin. Iyak siya ng iyak. Tapos hinatid niya ako sa agency, sa aking agency. Tapos, hating gabi yun, pinuntahanan naman niya ako ng matanda sa agency. Kinukuha niya ako sa agency. Sabi ko sa agency, sa aking secretary ay ma'am, hindi na po ako babalik sa kanila. Ayoko na pong bumalik. Ayoko na pong bumalik dahil salbahe po ang amo kong lalaki. Tapos po ganon. Hoy! Hoy! Salbahe po ang aking among lalaki. Ay pilit niya po akong pinapasama. Sabi niya, sumama ka na dahil amo mo yan, binayaran ka na, bayad ka na, sabi niya gano'n. Hindi, sabi ko, ma'am, baka pagsasama ako, baka kung ano naman gagawin niya sa akin yan, sabi ko sa kanya, sabi niya, basta sumama ka na kasi amo mo yan eh, bayad ka na eh, sabi niya sa akin. Ayun, sumama na lang po ako dahil pinapagalitan po ako ng aking agency. Ngayon, sumama po ako, dinala po naman ako ng matanda sa kanyang pabrika kasi may business po silang pabrika ng kortina. Laki-laki ng pabrika nila. Dinala po nila ako sa pabrika ng kortina. Wala pong katao-tao. Ang nakikita ko doon, mga panay machine na mga tela, mga pantahi, mga makina. Walang katao-tao. Diyos ko, baka patayin ako dito sa loob. Sabi kong ganon, walang katao-tao. Nasok niya po ako doon, pinadlock niya ang gate. Di ko nabuksan kasi bakal ang gate. Pinadlock niya ang gate. Sabi ko, tingin ko sa taas, may kamera din ang kanilang pabrika, may opisina siya sa loob. Ayun. Nag-iinom siya ng alak. Lasing pala siya, umiinom siya ng alak. Pinaupo niya ako doon sa opisina niya, nag-iinom siya ng alak. Ayan, nag-iisip po ako kung anong gagawin ko. Sabi ko, pag manglaban ako dito, baka dito na ako patayin sa loob. Walang makakarinig sa akin dito pag ako'y sumigaw. Dahil mataas na building, kulog ang building niya, simento lahat, walang bintana. Sabi ko, hayaan ko na lang kaya kung anong gagawin niya sa akin, basta buhay ako, sabi ko gano'n. Sabi ko, kailangan ako ng pamilya ko. Kahit ano pong nasa isip ko, ay pamilya ko talaga ang nasa isipan ko. Hindi, kahit kailan po, ay hindi ako nag-isip ng masama sa sarili ko. Ayun po, hinalight na naman niya po ako doon sa loob. Pinagsamantalahan na naman niya po ako sa loob. Tapos yun, inuwi niya ako sa bahay nila. Sabi niya, doon ka lang, dalhin kita sa bahay. Huwag ka umalis sa bahay ha. Doon ka lang, sabi niya sa akin ng matanda. Pagdating ko po sa bahay, madaling araw na po yun. Tulog na po ang aking mga amo. Pinakain niya ako doon sa kusina. Kumain pa ako kasi gutom po ako. Tapos, pagising ko sa umaga, pagising ng amo kong babae sa umaga, yun, sabi niya, ba't ka nandito na naman? Sabi niya sa akin. Kinuha po ako ni sir, sabi kong ganun. Kinuha po ako ng asawa niyo po, ma'am, sabi kong ganun. Hindi sana ako sama kaso pilit ako pinasama ng agency, sabi kong ganun. Ngayon, niyakap po ang aking among babae. Sabi ko, ma'am, ibenta nyo na lang ako sa ibang agency. Ay, para hindi na po ako masundan ng inyong asawa. Dinala niya po ako sa Parmania. Sinama po ako ng amo kong babae. Tapos, nag-iiyak naman po siya na habang nagdadrive. Tapos, bininta niya po ako sa agency Parmania. Doon niya po ako bininta sa ibang agency. Para hindi na ako masundan ng kanyang asawa.
nandun na po ako sa agency, niyakap po ako ng amo kong babae. Sabi niya, Rose, I'm sorry. Sabi niya, Rose, I like you, Rose. Sabi niya, but your baba, no good. I'm sorry, sabi niya sa akin. Sabi ko, nag-iiyak lang po ako, hindi ako nagsasalita. Tapos sabi niya, pag may problema ka, tawagan mo lang ako, tutulungan kita, sabi niya sa akin. Sabi ko, yes madam, sabi ko ganun. Tapos, ayun po, yun pong huli, pangatlo kong amo, may pumunta pong mag-asawa sa agency, ang babae buntis, tapos ang lalaki, pagkakita po nila sa akin ay nakangisi silang dalawa. Pero parang magaan ang loob ko sa kanila kasi ang lalaki nakangiti sa akin, ng ganda ng ngiti. Sabi ko, sana mabait siguro mga to kasi ang amo ng mga mukha nila, sabi nila. Kinuha po nila ako kasi mga anak ang babae, kinuha po nila ako na mag-alaga ng bata. Nang kinuha po nila ako, binala ko sa bahay nila. After 2 weeks nanganak ang aking amo, babae. Kambal ang kanyang anak. Kambal, 2 lalaki. Tapos sabi ko, ako ma'am, kambal ang yung anak, baka hindi ko po kaya to, ako lang mag-isa. Sabi ko ganon. Sabi ko nga, no Rose, alagaan mong isa, ako mag-alagang isa. Sabi niya sa akin ganon. Sabi ko, sige. Tapos ang kwan po, aking hindi ko dahil kumaga. Nang ano po, nilagaan ko na yung mga bata. Diyos ko, hindi man lang ako tinulungan ng aking babae na mag-alaga ng mga bata. Inasa niya lahat sa akin. Kaya sabi ko, Panginoon, gabayan mo ako sa pag-alaga ng mga kambal. Dahil ako lang po makisa na sana walang mangyayari sa mga bata at para wala rin mangyari sa buhay kong gano'n. Tapos, ang isa sa mga kambal ay may sakit. Hikain siya, lagi may sakit. Nakaranas din po ako ng kasi kambal sila malilikot. Nang naglalakad-lakad na sila, ang Diyos ko, ang isang bata lagi nauuntog, lagi may bukol sa noon. Kasi hindi ko masyado maasikaso ang isa naasikaso ko, tapos sakitin ang isa. Kaya lagi kong inaasikaso ang isa kasi sakitin. Kaya natatakot ako baka mamaya mapaano. Siyempre, kasalalay ang buhay ko sa bata. Ano po lagi nahumulog ang aking alaga na isa. Akit sa upuan, nahulog siya. Siyempre, simento, nauuntog sa ulo, lagi nabubukulan. 3 beses na hinimatay ang aking alaga. Nangitim ang mukha, ang labi niya nangitim talaga. Anong ginawa ko? Diyos ko, help me, sabi ko doon. Ganyan ko ang bata para mabuhay lang siya. Sabi ko, Diyos ko, help me, sabi ko gano'n. Tapos ang sikmura niya, hinilot ko para huminga ang bata. Kaya nang hinilot ko ang sikmura niya, huminga ang bata, sabi niyang ganyan, huminga ang bata. Tapos Diyos ko, ang tamlay ng bata, Diyos ko, hiniyakap ko yung alaga ko, Diyos ko, sabi ko, salamat be, linigtas mo ako, sabi ko ganun, Panginoon, salamat, linigtas mo aking alaga, at parang linigtas mo rin ako, sabi ko ganun. Tapos ilang beses po nang nagkasakit ang isa kong mga alaga. Pag magkasakit kasi sila, 2 silang sabay na nagkakasakit. Pag nilagnat ang isa, linagnat niya isa. Pag nagtatai din isa. Pag nagsusuka din isa. Ako lang po mag-isang nag-aalaga. Tapos nagkasakit yung isa akong alaga. Yung tumaas ang kanyang lagnat. Minumonitor ko ang lagnat niya. Umabot ng 40 ang lagnat niya. Ako lang pa naman mag-isa sa bahay dahil umalis ang aking amo. Nag-opisina sila. Tapos ang isa kong kasama, 2 po kami Pilipina. Ang isa po kong kasama ay tagaluto, tagalaba, tagalinis. Ako, bata lang talaga ako. Tapos nung
na ano yung bata, tumaas ang kanyang lagnat, umabot ng 40. Taranta ako kung anong gagawin ko kasi tumiri ang kanyang mata. Ang ginawa ko, binuhat ko ang bata, nakay ko sa banyo, binabad ko siya sa malamig na tubig. Nang nahimasmasan ang bata, pinainom ko ng tempura, tapos binagyan ko ng yelo ang noo. Yun, para bumalik ang paningin ng bata. Hindi na siya yung umaano sa taas ng kanyang mata. Tapos nang ano po, sabi Diyos ko, ano nangyari, tulungan mo po ako, gabayan mo ako. Yun lagi po ang sinasabi ko sa Panginoon, gabayan mo ako, sabi ko gano'n. Dahil ang aking awang babae, wala siyang pakialam sa kanyang mga anak. Ang tindi ng mga nanay sa Middle East kasi wala silang pakialam ba sa mga anak nila kahit may sakit. Wala silang pakialam. Inaasa talaga nila sa katulong ang lahat. Kasi pag may sakit ang aking mga alaga, ako po ang nagdadala sa hospital. Ako sa kayong tatay. Kaming dalawa ng tatay ang nagdadala sa hospital ng ang bata pag may sakit ang aking alaga. Super bait po ang aking among lalaki. Super bait talaga. Sa 8 years, wala po akong masabi dahil super bait. Pag namamalingki ay tumutulong din siya sa paghahakot ng pinamili niya. Pero ang babae, nako, napakatamad. Lagi lang sa loob ng kwarto nagpupulong. Wala siyang pakialam sa mga anak niya kahit ang kanya mga anak nag-aaway-away. Wala siyang pakialam. Pinapabayaan lang niya, naasa lahat. Salamat sa Panginoon. Dahil sa 8 years na yan, napalaki ko ang kambal ng 7 years. Manalaki na sila. At saka, napakabait nilang mga bata. Tinuturing nila akong parang nanay nila kasi akong nagpalaki sa kanila. Mas malapit ang loob nila sa akin kaysa kanilang ina. Minsan nga, nagsiselos ang nanay. Pinagsisilusan ako kasi sinasabihan niya mga anak niya na ako daw katulong lang, hindi daw ako ang nanay. Sabi niya, siya daw ang nanay. Sabi niya ganun. Sabi niya sa kambal, Ana mama, sabi niya ganun sa kanya. Rus kadama, bes kadama, sabi niya ganun. Yan, nagsiselos siya sa akin dahil malapit sa akin ang mga bata. Ako na kasi nagpalaki sa mga bata. Dahil tapos po, sa 8 years na po yan, may nasundan pa ng dalawa, babae at lalaki. Parang magkambal po sila kasi halos pare-parehas lang kalaki. Dahil magkasunod lang silang pinanganak. Nag-isang taon po yung babae, tapos nanganak siya sa pang-apat. Ay, sa pang-apat ba? At saka nanganak siya, yung sumunod. 1 taon at saka lumabas yung isa. Kaya parang kambal silang dalawa. Napalaki ko rin sila ng 3 taon ang mga bata na yun. Ngayon ko ay papasalamat ako sa Panginoon dahil sa paggabay niya sa akin sa Middle East, sa pag-aalaga ng mga bata, ng mga anak ng Arabo. Nagpasalamat ako dahil nang dumating pa ako doon ang pangit ang mga ugali ng mga anak nila. Tapos lumait po yung mga anak nila nang nagtagal po ako sa kanila. Ngayon po mabait ang mga alaga ko, hindi katulad ng dating dumating ako, mga salbahe sila. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na niligtas niya ako sa kapahamakan. Ginabayan niya ako sa pag-aalaga ng bata. Ginabayan niya ako sa anumang pagsubok ng buhay ko, sa karanasan ko sa Middle East. At na ngayon nakauwi ako ngayon sa Pilipinas. Andito po ako ngayon sa Pilipinas. Thanks God. Ito lang po masasabi ko. Kahit anong nangyari po sa akin ay hindi ko man lang inisip na magpakamatay o magbigti na sa mga naranasan ko, hindi. Dahil ang lagi nasa isipan ko, puso ko ay ang aking pamilya. Sabi ko na pag ako namatay, kawawa ang aking pamilya, kawawa sila, sabi ko ganun.
nag-abroad ako para sa kanila. Sabi kong ganun, yun lagi ang nasa isipan ko, puso ko, sana yun po pa rin ang ano, yun po ang aking karanasan kay sana yung mga first timer ganun din ang nasa isip nila. Pag may problema, wag po kayong mag-isip ng magbigti kayo, isipin nyo ang mga anak nyo. Tibayan nyo po ang loob nyo pag kayo ay may problema sa ibang bansa. Yun lang po ang masasabi ko. Salamat.